modern day Paul, ano ba yung meron si Paul sa panahon ng Bible na dapat meron din tayo? So number one, dapat maunawaan natin. Ano po? Sabi riyan, si Pablo, Paul, a bond servant of Christ Jesus. Ano po? Number one, sabi po riyan, dapat maunawaan natin ang pagkakatawag sa atin ay tinawag tayo para maging alipin ni Kristo. Ano po? Ulitin ko po. Ang sabi po ron ay dulos ni Kristos. Dulos po. Dulos, alipin, bond servant ni Jesus Christ. Alam niyo po yung mga matatagal na nagpapaliwanag ng Bible, kapag po sinabi nating bond servant, ang ibig po sabihin nito, ito yung mga taong naglilingkod na ang ginagawa at sinusunod nila yung kalooban at gusto ng Panginoon nila. Wala silang decision for their own selves. Ang ginagawa nila yung mga bagay na malulugod yung Panginoon nila. Sa Pilipinas, meron din ganito, di ba? Merong alipin sa gigilid at may mga alipin na mamahay. Pero sa Bible naman po, ang sabi po ng Biblia, dalawa lang ang aalipin sa iyo. Kung hindi ka alipin ng Diablo, alipin ka ng Panginoon. Ay, mas maganda na maging alipin tayo ng Panginoon. Kasi ang Diablo, pag inalipin ka, magagawa sa iyo yung lahat ng bagay na ikatutuwa ng demonyo, pero ikawawasak mo. Pero minsan, sa Bible, ang tinuturo ng Biblia ay maging alipin tayo ng Panginoon at ipapagawa ng Diyos sa atin yung mga bagay na gusto ng Panginoon sa ikabubuti natin. Mga kapatid, madaling sabihin maging alipin ng Diyos. Pero maraming Kristiyano ang nahihirapan na, patayin ko ba, nahihirapan na sumunod sa Panginoon. Mas focus sila, naaalipin sila ng kanilang mga trabaho, naaalipin sila ng kanilang gawaing bahay, naaalipin sila ng mga pangarap nila, naaalipin sila ng kapag estudyante, naaalipin ng mga projects, assignments. Kaya nga nakakalungkot isipin, mas maraming tao, mas madali pang sundin ang gusto nila kaysa sa gusto ng Panginoon. Tapos sabi pa po, pag po nasa church ay iiyak-iyak, talagang nananangis, taas kamay pa, sabog ang luha, sabog ang sipon, sabog ang laway, pero sila pa rin na nasusunod sa buhay nila. Dahil sasabihin nila, Panginoon, alipin mo po ako. Alam mo si Maria, nung sinabi niyang alipin siya, sabi po ni Maria, be it done according to thy word. Ano po? Ganun po ibig sabihin ng alipin. Kapag ikaw ay nagdideklara kang alipin ng Diyos, dapat kung ano yung sinasabi ng Diyos, yun ang sinusunod mo. Hindi si pastor. Tama po na sumunod ka kay pastor. Pero kapag po sinasabi ng pastor, malayo sa Bible at mali ang katuruan, dapat po ang aalipin sa iyo ang Panginoon. Hindi po si pastor. Hindi po rin ng church ang aalipin sa iyo. Hindi rin po yung board. Hindi rin po yung asawa mo. Minsan mas matapang pa yung asawa kaysa doon sa sa naglilingkod. Mas takot pa sa amo, mas takot pa sa boss. Kapatid, ang modern day na term ng alipin ay boss natin. Kung meron tayong dapat sinusunod sa buhay natin, ang Panginoon po yun. Huwag tayo magpaalipin sa pera. Hindi ko po sinabing mali ang pera, pero ang sinasabi ko po, tayo dapat ang umaalipin sa pera, hindi tayo ang inaalipin ng pera. Ano po? Tayo dapat ang umaalipin sa trabaho, hindi tayo inaalipin ng trabaho. Kasi i-design tayo ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos from the very beginning pa lang. Sabi ng Panginoon kay Adan, subdue the land, rule. Ibig sabihin, binigyan po tayo ng Panginoon ng isang leadership na gawain. Binigyan po tayong pamamahala. Binigyan po tayo. At pagdating po ngayon, di ba? Sabi po, nung born again tayo, nowadays, ang isa na ibinigay ng Panginoon sa atin, yung Holy Spirit, nanahan na mismo siya sa atin. Kung tayo maborn again at kasama ng pananahan ng banal na Espiritu, we are equipped by the power of the Holy Spirit and we are equipped by the gifts of the Holy Spirit. Para saan? For us to rule. Ano, di ba? Kasabi nga ng Panginoon, kasama niya tayong mag-ahari. So kasama mag-ahari. Pero tandaan na po natin, ang kaisipan ng pag-ahari ng Panginoon, in order for us to lead and to be master, kinakailangan natin magsimula tayo sa pagiging alipin. Ano po? Kaya nga po ang Panginoon, siya na bago siya maghari ay naglingkod muna po siya sa lupa. Hanggat kaya, pati nga paghuhugas ng paa na isang gawain ng alipin na ginawa niya. Mga kapatid, magkaroon po tayo ng na servant attitude. Magkaroon po tayo sa puso natin at isipan natin na para magkaroon po ng action ng pagiging alipin ng Panginoon. Katulad ni Pablo, sabi niya,
Ako ay bond servant. Tandaan po natin, hindi po tayo tinulak, it is a calling. Ano po, dapat tumugon po tayo. Number 2, ang sabi po doon ni Pablo, Paul, a bond servant of Christ Jesus. Tapos sabi niya doon, I am Paul, a bond servant of Christ Jesus, called as an apostles. Ano po? Called and as apostles. Ayun mga kapatid, yung apostles po, pag pinag-usapan po natin ang apostles, siya po ay nakahilera sa mga kaloob. Siya po ay nakahilera sa mga gifts. Kasama po siya sa gifts. Hindi ko po alam kung ano ang statement niya sa church. May mga iglesia po na nagsasabi, wala nang gifts of apostles, tapos na yan. During the time of Jesus Christ yan. Pero ako po paniniwala ko, ang apostles ay gifts. Pero ang issue po rito, hindi po yung apostles. Ang issue po rito, nagkataon lamang ang gifts ni Pablo ay apostleship. Dito po sa kwento niya, ibig sabihin, ang ikalawang mong magkakatawag sa atin, kapag ikaw ay alipin ng Panginoon, tinawag ng alipin na bond servant, ang ikalawang pagkakatawag sa'yo, tinawag ka para gamitin yung gifts mo. Kasi nang maborn din tayo, meron pong tinatawag na pananahan, indwelling of the Holy Spirit. Meron pong tinatawag kapag na-indwell ka ng Holy Spirit, meron pong tawag na continuous filling of the Holy Spirit, meron tinatawag ng baptism of the Holy Spirit. And among all of that, ang goal po ng banal na Espiritu for us to be an effective Christian. At paano maging effective Christian? In-equip po tayo ng iba-ibang kaloob. Kaya si Pablo sabi niya, ako ang gifts ko, apostleships. At pinamaster ko ang apostleship, pinapractice ko ang apostleship. So dapat mga kapatid, kapag sinabi natin born again tayo, dapat ang unang-una, alam natin yung gifts natin. For we are called to use our gifts. Marami pong nagsasabing Kristiyano, pero wala pong gifts. Tandaan po natin, ang pamumunga, ang kaloob ng Espiritu ay bahagi po ito ng paglilingkod. Ito po yung kakayanan, abilidad, skills, knowledge, wisdom na ibinibigay ng Diyos sa atin for us to be an effective Christian. Alam niyo po, maraming sablay na Kristiyano hindi makapaglingkod sa church kasi hindi alam ang gifts. Dapat po kasi sinasabi natin mahal natin si Lord, dapat nagpapakalalim tayo sa Panginoon. At isa sa pagpapakalalim sa Panginoon, yung malalim na relationship, yung malalim na pag-aunawa, at malalim na relasyon para malaman mo ano yung binigay ng gifts sa'yo, ano ba yung na in-equip sa'yo. Hindi po tayo pare-pareho ng gifts, pero pare-pareho yung nagbigay sa atin ng gifts, ang Panginoon. Kaya lang, ang issue ay, ano ang gifts mo? Nagagamit mo ba? Baka ikaw, alam niyo po, yung gifts ay pwede din po natin sabihin na para na talents. Marami mga Kristiyano ang ibinabaon lang sa lupa yung kanilang talents, hindi nila ginagamit. Tandaan natin mga kapatid, kung alam niyo the parable of the talents, ang inaasahan natin ng Diyos sa atin, anumang ibinigay niya sa atin, pinagayaman natin at hinahanapan ng Panginoon ng bunga. Hinahanapan ng Panginoon ng resulta. Paano ka magkakaroon ng resulta? Yung mga kaloob, yung mga gifts na ibinigay sa'yo. Maaring hindi apostleship ang binigay sa'yo, maaring iba. Pero ang issue doon, ginagamit mo ba? May bunga ba? May resulta ba? Madali. Nung nagsugo po ang Diyos during the Pentecost, nagsugo po siya ng banal na Espiritu and everyone speak different kinds of language or dialect. Alam niyo po, bakit po sila nagsalita? Kasi meron po kasing gawain na malawakan doon po sa Jerusalem. At marami pong nagpunta doon na maraming tao na iba-ibang salita. At kailangan maabot yon. Kailangan makarinig ng Ebanghelyo. Alam niyo ginawa ng Diyos, binigyan sila ng gifts of tongues. At yung tongues na ito, nagsalita sila ng iba-ibang wika, hindi para masabing sila ay filled ng Holy Spirit. Kaya sila nagsalita na iba-ibang wika, alam niyo po dahilan, para i-reach out, makarinig ng gospel yung mga tao na hindi na iba ang salita. Yun po ang layunin nun. So ang gifts palagi, tandaan po natin, maging ang pagsulat ni Paul, lagi pong abutin ng tao para sa Panginoon. So kumusta ka? Ano ang gifts mo? Thirdly, paano ba tayo tinawag? Sabi po, ulitin ko, basahin ko po yung talata. Paul, a bond servant of Jesus Christ,
called to be apostles. Pangatlo po, ito po, called to be set apart for the gospel of God. So binigyan po siya ng gifts, tapos sinet apart po siya. We are called to set apart. Ayun, gusto ko po yun eh. Yung pagiging Pilipino ko eh. Yung salitang Pilipino, ako po hindi ako nagpapatawag na Pinoy eh. Kumbaga sa balot yung Pinoy, ano yan eh, yung mga hindi napisa, bumbong po yan eh. Pero gusto kong tawagin Pilipino. Bakit po Pilipino? Kasi pinili ako, pinino pa ng Panginoon. Di ba? I'm chosen and refined by the Lord. Kaya gusto ko yung term na Pilipino. At alam niyo po ba, magiging maganda sa Pilipino, yung kultura natin malapit sa Bible. Tapos yung sulat natin malapit po para sa Bible din. Ano po, yung baybayin. Pero isang bagay po na gustong gusto ko, yung salitang pinili. Sabi ni Pablo, I am chosen, I am set apart. Kapag po sinabing set apart, sa dinami-dami ng tao, ikaw ay espesyal sa harapan ng Panginoon. Ang isang termino po ng set apart ay we are commission. Ano po, tayo itinalaga. Hindi ka basta-basta lang. Tingnan niyo po yung succession ha. Yung, alam niyo, ang gusto ko po sa Bible, naka-outline na yung Bible eh. Marunong ka lang talagang mag-ukit. Tingnan nyo ha. Nung tinawag ka na bond servant, pagka-declare sa iyo ng God ng bond servant, nilagyan ka agad ng gifts. Equip, you are called to be bond servant, then you are called to use your gifts. Pagkatapos mong lagyan ng gifts, ikinumission ka na ngayon ng Panginoon. Sabi niya, set apart ka na ngayon. Kasi lingkod na kita, tapos gifted ka pa. Diba? So tandaan nyo, baligtarin natin yung pagbasa. Kapag na-set apart ka ng Panginoon, hindi ka pwedeng i-set apart ng Diyos. Hindi ka po pwedeng italaga ng Diyos. Hindi ka po pwedeng i-commission ng Diyos kapag hindi ka gifted. Huwag kang umasa na i-set apart ka. Hindi ka gifted. Kumbaga sa huwag kang umasa na hayuin ka ng Diyos na hindi ka kompleto ng full battle gear. Walang sundalo ng Diyos na isinusugo sa gera na nakapambaba lang ang suot. Kailangan kompleto from head to toe. Protected. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon, suot nyo, nakita nyo po yung profile picture ko. Profile picture ko na nakalagay po rin. Yung pakikipagdigma. Prepare for war. Iniquit po tayo. Tandaan po natin, we are, hindi lang po tayo served, but we are served to battle. Yung po magkakatawag ng Diyos sa atin, kaya binigyan tayo ng helmet ng kaligtasan, baluti ng kabanalan, sinturon ng katotohanan, kalasag ng pananampalataya, tabak ng espiritu, at panyapak, di po ba, ng kapayapaan. Ano po? So, makita nyo, we are equipped. Kapag hindi ka gifted, simple lang yun. Questionin mo sarili mo, baka hindi ako servant ni Lord. Baka hindi ako servant ni Lord. Pag tinawag ka to be doulos, tatawagin ka para maging gifted at tatawagin ka for you to be set apart. Alam niyo po, to set apart means ikaw po yung pag-aari ng Diyos. You will become identified with Christ. You will become identified with God. Kaya ang tawag sa iyo ay more than conqueror, Hupernicones. Ano po? Kumbaga sa eto ka na, conqueror ka na, pero higit ka pa sa conqueror. Ganun ang pagkakatawag sa iyo. Hindi ka tinawag na hindi ka tinawag na talunan. Huwag niyong ilalagay po sa isipan niyo yung talunan. Minsan po kasi marami po nagpe-pray, Panginoon, tulungan niyo po ako sa problema. Talong-talo na po ako, tayo mo po ako. Hindi. Noong tinawag ka, you are declared ka agad na declared ka agad na conqueror ka na, declared victorious ka na. Kasi yung victory na nasa sayo, hindi mo gawa, bigay ni Lord yan. Ipa-practice mo na lang. Baguhin ang mindset. Huwag mong ilagay sa utak mo na talunan ka. Wala kang magagawa. Ilagay mo sa mindset mo, ito pala, set apart pala ako. Tao pala ako ng Panginoon. Tao pala ako ni Lord. Hindi pala ako basta Kristiyano lang. Diba? Sabi po sa Peter, we are chosen generation. Tayo ay lingkod, priest, di po ba? Napakarami ng description ng Panginoon kung anong klaseng tao po tayo. At higit po sa lahat doon, ito tingnan niyo po maniwala ka ng conqueror ka.
Kasi dugo ni Kristo ang ibinayad diyan sa pagiging conqueror mo. Naniwala nga si Lord sa iyo eh. At bilang katibayan, naniwala si Lord sa iyo. Talagang pati buhay niya, ibinigay niya sa iyo. Ganon, hindi lang ganyan kakakamahal. Ganon ang paniniwala ni Lord sa iyo. Na ikaw ay katribo, ikaw ay kasama sa kaharian. You are set apart for the gospel. Ano po? Ang dulong-dulo po talaga, we are called to serve God for the gospel. We are called to be gifted for the gospel. We are set apart again for the gospel. Ano ba yung gospel? It is the God spell. Ito po yung salita ng Diyos to spread the word of the Lord. Kaya dapat po lagi ang focus po natin ay sa Panginoon. Iikot ang mundo natin, hindi sa atin. Iikot ang mundo natin sa salita ng Diyos. Iikot ang mundo natin kung ano yung sinasabi ng God. Alam niyo po, kapag po tayo nananalangin, isa po na pinangahawa ko kapag nagpe-pray, sinabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away. Pero yung bawat nakasulat sa Bible, basta sinabi ni Lord, mangyayari. Di ba sabi sa Isaias? Pag sinabi ni Lord, hindi babalik ang salita niya na hindi ito nagagampanan, hindi ito na-accomplish. Kaya tandaan po natin, kung tayo, ang pagkakatawag natin ay for the gospel, tandaan nyo, bit-bit mo ang Panginoon, bit-bit mo yung salita ng Diyos, bit-bit mo yung kapangyarihan ng Diyos, bit-bit mo yung authority. Bakit namumuhay ka ng talunan? Bakit konting problema lang ay sumusuko ka na? Bakit pag nadadapa ka ay ayawan na? Bakit kapag nape-pressure ka sa trabaho, nakakalimutan mo si Lord? Bakit kapag marami kang ginagawa at feeling mo, minsan pakiramdam mo, iniwanan ka ng Diyos? Hindi ganyan ang design mo. Tandaan mo, tinawag ka ng Panginoon. Kaya lang, baka hindi ka makarinig. Masyado ka nabibingay sa maraming gawain ng sanlibutan. Tandaan natin, ang focus lagi natin ay sa Panginoon. Lalo na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Mag-focus po tayo. Huwag po tayong mag-focus kung saan. Minsan kaya hindi po natin marinig ang pagkakatawag natin, hindi tayo nakikinig. Ano po? Alam niyo po yung salitang shema sa Bible, hear and obey. Ang kapag po pinag-usapan ng utos ng Panginoon, ang one word ginagamit nila, shema. Yung po kasi ay salita na, kung tama po yung pagkakalala ko, yung po kasi salita na hindi mo po pwedeng ihuwala yung pakikinig sa pagsunod. Ano po? Dapat po tayo ganoon, maliwanag ang calling natin. So ulitin ko po, ano ba yung calling natin? Kung si Pablo tinawag na alipin, tinawag na to be apostles o gifts, binigyan siya ng gift, tinawag si Pablo, he was set apart for the gospel. Ibalik natin sa modern day. Ikaw si Pablo ng modernong panahon. Yung Diyos sa Bible nung panahon, ililipat mo lang sa modern day. Ang problema, ito, yung Diyos ng Biblia, hindi siya nagbabago. Ibig sabihin, siya pa rin ang Diyos ng panahon ngayon. Ang nabago lang, yung bagong Pablo, yung modernong Kristiyano, at tayo yung modernong Kristiyano. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi nagbabago. Ang tanong, kung i-score mo ang sarili mo na 1 to 5, nagagawa mo ba yon? Nagagawa mo ba na mamuhay bilang alipin ng Panginoon? Kung i-score mo yung sarili mo 1 to 5, masasabi mo ba, yes Lord, talagang lahat ng gifts na ibinigay ng Diyos sa akin ay ginagamit ko for your glory. Nagagawa mo ba na to be set apart? Ilan na nadala sa Panginoon? Kung set apart ka for the gospel, ilan na